Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, ang dami hong revelation po, ano? Ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, no? Patungkol ho dun sa kanya hong pag-resign bilang DepEd Secretary, ano po? Nagugat kasi ito hong kanyang narrative po, mga kabida, no? Dahil ho dito sa naging pahayag po, ano, ng Malacanang, patungkol ho sa kanyang pagiging complete failure daw, ano, bilang DepEd Secretary, mga kabida. Kung maalala po ninyo, nagsalita ito hong si Undersecretary Claire Castro po, ano, ng Presidential Communications Office. Sinabi po niya na yung stint daw ni VP Sara bilang Secretary ng DepEd isang complete failure daw, ano, mga kabida. Kasi ang dami hong iniwanan daw na problema na minana daw, mga kabida, ng kanya hong kapalit na ito hong si Secretary Sani Angara, ano po, mga kabida, dyan po sa Department of Education. Sumagot po ito, ano, si VP Sara. Kinontra po niya ito pong sinabi po ni Undersecretary Claire Castro. At in fact, dito ho sa panayam po, mga kabida, ni Alvin and Tourism, ano, kay VP Sara, isiniwalat po niya, ano po, yung nangyari po during that time ho na nag-resign po siya, no, nag-tender po siya ng kanyang irrevocable resignation po, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito, pakinggan muna natin. Medyo mahaba-haba po ito, mga kabida, no? Ito hong narrative po, no, ni Vice President Sara Duterte. Narito po. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room, doon sa loob. Nagmuka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ito parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Tumanan lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa
ninyo sa akin. O parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So hindi na ako sabi ko ayokong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun eh. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Baba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 na morning. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ayun. Hindi lang po dun ho sa resignation issue po, mga kabida. Pati pala yung amoy alak daw, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nung time po na nag-usap po sila, at binigay po mga kabida ni Vice President Sara Duterte yung kanyang irrevocable resignation bilang DepEd Secretary, mga kabida. Kung tutuusin daw, kung complete failure pa raw siya, mga kabida, bakit ho unang-una pilit hong pinipigilan po ito hong si VP Sara, ni Pangulong Marcos po, mga kabida, at katunayan po niyan, gusto ko niyang i-reconsider ito hong naging desisyon po ni VP Sara, mga kabida. Inoferan pa nga ng ibang posisyon po, mga kabida. Yung gusto hong posisyon po ni VP Sara, maliban po dyan, umapila po ito hong si PBBM daw, na kung maaari tulungan daw niya yung mga senatorial bets po niya, sa 2025 midterm elections.
Alright? Yun ba yung sinasabi ho ni Undersecretary Castro na complete failure? Ano? Napilit hong pinipigilan ho, ano? Ito hong si VP Sara, mga kabida. Kung complete failure pa raw ito hong si Vice President Sara Duterte, sana wala na raw apila, no? Wala na pong, kumbaga, hindi na po humingi po ng reconsideration ito pong si Pangulong Marcos po sa kanya, ano po, mga kabida. Oh. Ang pinaka medyo clenching po dito, ano? Sabi ho ng Vice Presidente, yung portion po mga kabida kung saan po ay naamoy po ni Vice President Sara Duterte yung amoy alak, ano? Ito hong si Pangulong Marcos nung time po na nagbeso-beso na po sila, ano? Paalis na po itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Alam naman po ni VP Sara kung ano po yung amoy po ng alak, ano? Umiinom po yan, ano? Si VP Sara po, mga kabida, ano po? So natural, alam po niya yung alak ba yung amoy o hindi, ano, mga kabida. At 10:30 ba yun? O 10 o'clock, ano, ng umaga, uminom na po. Although hindi po niya nakita na uminom, pero amoy alak eh. Amoy alak na raw, ano, ito hong si Pangulong Marcos. So kung meron man pong complete failure ho daw dito, ano, according to Vice President Sara Duterte, hindi po siya. Kundi ang Pangulo po, ano? Kasi ho, as early as 10 or 10:30 in the morning, umiinom na po ng alak, mga kabida. Hindi naman daw yung mga ngamoy kung hindi umiinom, ano, mga kabida. Diba? Oh, kung susundan lang po natin yung logic po, ano, bakit po nag-amoy alak ito kung si President Marcos, natural, umiinom, mga kabida, ng alak, ano po. Kasi ang palaging nakikita ho ni VP Sara na iniinom daw nitong si Pangulong Marcos, mga kabida, ito hong champagne, ano, mga kabida. Pero that time, nung naamoy po niya yon, amoy alak, amoy whiskey daw, ano. Sabi ho ni Vice Presidente Duterte, ano po. So yung sinabi po ni Undersecretary Claire Castro na complete failure, ibinasura po yon, ano, ni Vice President Sara Duterte, ano po. Ngayon na lang po na complete failure after nag-resign po ito, ano, mga kabida. Oh. See? Kung tutuusin po, isa po sa mga top performing agency po, ano, ng gobyerno, ito kong Department of Education daw, ano, mga kabida. Anyway, yun yung version po, ano, ni Vice President Sara Duterte, ano po. Whether failure man po o hindi, ano ang makakapag-desisyon po dyan at makapag-judge po dyan, mga kabida, ang taong bayan po, ano. Kung ang steam po ni Vice President Sara Duterte nung siya po ay kalihim po ng Department of Education ay complete failure ba o hindi, ano po. Normal po yan, ano, mga kabida. Kontra politika po, ano. Kumbaga kalaban po sa politika ito kung si Vice President Sara Duterte. Natural, yung mga ibinabato po talaga negative, ano. Laban ho sa Vice Presidente po, mga kabida, ano po. Okay. Ang tatanungin po natin dito, yung taong bayan mismo. Kung complete failure ba ito kung si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary, ano po, mga kabida. Dami naman pong nagawang maganda ito kung si Vice President Sara, ano. Kung tutuusin po, mga kabida. Okay? Oh. Hindi po complete failure actually. Kung meron man pong mga shortcomings, normal lang po 'yan, ano, sa mga departamento. Wala hong perpektong departamento po ng gobyerno, mga kabida. Maraming mga shortcomings, ano po. Basta ang importante po doon ay hindi ho umiinom po ng whiskey. Hindi po amoy alak, ano, lalong-lalo na po sa umaga. Hindi naman po maganda po 'yon, ano, mga kabida, kung amoy alak ka po. Yung pagsabi ho ba ni Undersecretary Claire Castro na complete failure, ano? May pagbabasihan ba siya doon, ano, mga kabida? O baka sinabi lang po yun kasi kalaban ho sa politika. Ganun kasi yun, ano? Binabato po ng mga aligasyon o akusasyon, ito hong kalaban po nila sa politika, no, mga kabida. Normal lang po yan. Okay? Normal lang po yan, mga kabida, ano po, no? Basta ang importante po dito, ano, hindi ho naniniwala ang taong bayan po dito. Kasi kung naniniwala ko ang taong bayan,
Sa survey pa lang mga kabida, sa pagiging Pangulo po ng Pilipinas, come 2028, wala na po eh. Kulelat na sana ito kung si VP Sara eh. Eh yun yung gusto po ng taong bayan eh, ano? Nangunguna ko sa survey, meaning, since nangunguna ko sa survey, ibig sabihin po dyan mga kabida, gusto ho ng taong bayan na siya po ang magiging presidente po ng Pilipinas sa 2028. Yun po yun. Kasi nakita ko ng taong bayan na nagtatrabaho talaga ito kung si Vice President Sara Duterte. Ganun lang po eh. Logic lang po yan mga kabida. Kasi kung hindi po gusto ng taong bayan yung pamamalakad po ni Vice Presidente Duterte bilang Vice President of the Republic of the Philippines, kahit na po na popular po itong si VP Sara, hindi talaga ito gugustuhin po na maging Pangulo po ng Pilipinas sa 2028. Sa survey pa lang mga kabida, wala na po eh. Tapos na po yun, ito kung si Vice President Sara Duterte. Pero ang nangyari po, frontrunner eh, Dalawang surveys na po yun, Tanjiri at saka ito kung WR numero po mga kabida. See? So, ganun lang po yun. Kung ang nagsalita po ay kalaban po sa politika ni VP Sara, natural yun. Normal lang po yun. Na yun yung ibabato po. Kasi kalaban sa politika Ang mahirap lang po dyan, kung ang nagsabi po makabida, kalyado po niya, medyo mababahala ka talaga dito, Pero kung ang nagsabi po ay kalaban po sa politika, yung gobyerno po na kalaban po ni VP Sara po mga kabida, walang bearing po yun, Walang bearing po yun. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at paningin ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Please click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.